Li Yingsu ay nagising ang E-level na sinaunang phoenix na dugo. Karapat-dapat talaga siyang tawaging diyosa. E-level talaga ang kanyang dugo. Ngayon, tiyak na matutuloy ang kasal ni Goddess Li at ng pamilya Lin. Kumbaga, sigurado na ito. Li Yingsu. Gusto kita. Pwede bang maging girlfriend kita? Haha, si Chuhama na naman ang nagko-confess kay Campus Bell. 3 taon na itong ganito. Isang walang silbi, nangangarap ng E-level na dugo. Grabe, ilusyon na yan. Malay mo, baka magising din si Chuhama ng E-level. Xiaoyu, hanga ako sa tiyaga mo. Pero magkaibang mundo tayo. Sa wakas, na-reject ka na ni Li Yingsu ng 1,000 beses. Congrats, mission accomplished. 3 level bloodline upgrade system, nagsisimula. Hoy, pala ka. Ang lakas mong istorbuhin ang fiancé ko. Hindi mo ba kilala sarili mo? Gusto mo bang wasakin kita ngayon, kahit nanay mo? Aktibo pa rin ang system. Ano nangyayari dito? May level bloodline bang magigising? Si Xiaoyu. Siya ang nagigising ang dugo. Wow, baka ang loser ay magiging bayani na? Imposible, paano siya naging mataas ang dugo? Si Xiaoyu ba talaga ay level? Kung totoo yan, pwede ko nang pag-isipan. Ba't agad ko siyang tinanggihan? Si Xiaoyu ay nagising ng level man bloodline. Hahaha, buti na lang. Akala ko magbabago ang kapalaran ng loser, level pa rin. Tunay na pala kang pangit. Akala ko tapos na ako. Akala ko lalaban ako sa malupit na henyo. Basura talaga. Ngayon, papatayin na kita ng madali. Buti na lang kalmado ako. Pinaasa pa ako sa kanya. Sayang lang damdamin ko. Na-activate na. Congrats, full data login complete. Level ang starting bloodline mo, may experience na. Ibig sabihin, level up lang pag may experience. Yes. Babalik na rin ang buhay ko. Ang dami ko nang pinatay na halimaw noon. 3 taon akong bronze 3-star lang. Hindi maka-level up. Iba na ngayon. Hahaha, hoy pala ka, manatili ka na lang sa loob ng lungsod habang buhay. Magtago ka na lang palagi. Sa grad exam after 1 month, sisiraan kitang harap-harapan. Lin Haonan, ang dami niyong kasalanan kayong Lin family. Umaabuso kayo sa lakas ng pamilya, nang hold up sa labas ng lungsod. Biglang nawala ang tatay ko noon gawa ng Lin family. Pinagtiyagaan ko lahat ng taon na ito, para hanapin ko ang tatay ko, at durugin ang Lin family niyo. Ngayon, may activated na akong system. Kailangan ko lang mag-upgrade agad. Sa araw ng grad exam, 1 buwan mula ngayon. Araw ko para bumangon. Lin Haonan, paniningil na lahat noon at ngayon. Young Master Lin, Xiao Hamen. Taklabas lang niya sa city, papuntang Dark Forest. Ano, nagalit na si Young Master. Lakas pa ring lumabas ng lungsod. Haha, Xiaoyu. Tingnan natin ngayong oras kung makakalaban ka. Nag-level up ka na. Ngayon ay bronze 6-star ka na. Level up na ang skills mo. Ngayon, say level Thunder Fist ka na. Mas mabilis ako ngayon. Mas malakas na ang lakas ko. Ganito pala ang feeling ng level up. Pati Thunder Fist naging key level na. Ang maliliit na halimaw dati hindi ko pansin. Ngayon, tinulungan pa akong mag-bronze 6-star. Nakakuha pa ako ng gold coins. Ganito dapat lumakas ah. Lin Haonan, bronze 6-star ka lang din. Pinagyayabang lang na mas mataas ka ng 3 level. Hindi ka tumitigil magyabang. Sa susunod, ipapakita ko kung sino ang basura. Mutant Crocodile Turtle. Bronze 5-star level. Elite monster na bronze 5-star pa. Noon, tatakbo na ako agad dito. Pero ngayon, ako ang malimong natapat. Thunder Fist. Nakapatay ka ng isang mutant crocodile turtle. May 500 experience at 1,000 gold coins ka. Nakakuha ka ng silver level gear, black scaled armor. Nadagdagan ang instinct mo sa laban. Tumaas ang danger sense mo. Ang boss, may silver gear pala. Nakasuot ka na ng black-scaled armor. Grabe ang dali ng system na to. Oy, swerte ah. Xiao Hama. Bronze 5-star na sugatang halimaw pa natapat sa'yo. Except, ikaw pala. Lin Haonan. Xiao Hama, may weapon ban ang City Peace Enforcement dito. Hindi pa kita magalaw noon. Di ko akalaing lalabas ka ng lungsod. May lakas kang umalis pa. Walang ganong kadali ang mag-training mag-isa. Pero, ang kaya mo lang, magluot ng sugatang bronze beast. Lin Master, ako na bahala sa kanya. Lumayo ka, ako mismo magtuturo dyan. Ako ang magpaparusa. Bronze 3-star na walang kwenta. Sakto, gusto ko siyang gamitin. Li Wei. Mamatay ka, Xiao Hama. Hindi tumagos ang atake ko sa armor niya. Paano nangyari yun? Lahat-lahat binigay ko na. Ba't niya nakayanan ang tira ko? Tingnan mo, bronze 7-star na ang aura niya. Siya ba yung pumatay ng 5-star croc turtle kanina? Totoo kaya yun? Lin Yang Master. Bakit, Lin Yang Master? Di ko rin narinig ang sinabi mo kanina. Silver level gear pala yan.
Silver level na gamit. Yun ang nagpapalakas sa kanya, kaya siya makapal ang mukha. Sabi ko na nga ba, paano ka mag-level up ng 4 star sa ilang oras lang? Saan nakuha ng palaka ang gamit na yan? Akala niya kakayanin na niya ako. Iwan ang gamit dito. Lumuhod ka ng 3. Pag ginawa mo, palalampasin kita. Haha, linhaonan. Wala ka na sa lungsod. Akala ko ikaw pa rin bigtan dito. Tingnan natin ngayon kung sino ang magmamakaawa. Grabe, hindi a-level ang weapon niya. Nagtatago pala siya ng tunay na lakas. Baka hindi nga siya a-level. Impossible. Ang A-level, principal ng awakening ceremony ang nag-announce noon. Baka nag-second awakening na siya. Sabay-sabay, patayin siya. Bawat isa, may isa 0,000 gold coins kayo sa akin. Ciao haba. Lakas mo, Linyang Master, mamatay ka. 3 bronze 8 star, 1 bronze 9 star. Hindi ko pa sila kaya ngayon. Tama, magtago muna ako. Walang Lin family na backup si Lin Haonan. Protektahan ka pa. Isa ka na lang hindi kilalang awakener. Sabi mo, papatayin mo ako next time. Chow Yu, a-level na basurang ka pa rin. Lakasan mo loob mong magsalita sa akin ng ganyan. I-contact mo, ang family assassin. Habulin at patayin si Chow Yu kahit anong paraan. Kahit lumakas na ang Thunder Fist, wala pa rin kwenta, kailangan pang mas lumakas. Kung gusto ko durugin ang Lin family, kailangang mas mataas ang dugo at skills ko. Ang lakas ng pressure dito. May malaking halimaw sa malapit. Napakalakas. Mutant Three-Tailed Tager. Gold 9 star level. Gold 9 star. Grebe, master level beast yan. Baka malapit na siyang magka-intelihensya. Nasaktan siya. Salamat sa tulong ng langit. Napakagandang pagkakataon ito. CLB, kahit malubha akong nasugatan. Hindi ka pa rin karapat-dapat, class na. Walang kwenta, huwag kang mayabang. Hindi mo ako kayang saktan ng sandata mo. Mas mabuti pang maging inumin ko ka na lang, Di mo ako kayang talunin gamit lang class na skill. Paano naman ang TE class na skill? Sorry na, malaking tigre. Kidlat na suntok. Napapatay mo ang isang mutanted na 3 buntot na tigre. Nakakuha ka ng 1,300 na karanasan. Napapatay mo ang boss na halimaw kahit mas mababa ang level mo. Nakamit mo ang titulong dugong halimaw puting tagapaslang. Nakakuha ka ng golden class na gamit, Amber Blade. Nasa bronze 8 star ka na ngayon. Bukas na ang shop. Ang boses ng system ay sobrang ganda. Hindi ko alam alin ang unahin kong tingnan. Tingnan ko muna kung anong maganda sa shop. Hindi ito parang shop. Para itong treasure chest, skills at bloodline. Ang daming magagandang bagay dito. Matagal na rin akong naglaban. Sapat lang ang gold para sa isang upgrade ticket. Kung ibebenta ko ang halimaw na katawan, kailangan hintayin kong makabalik sa bayan. Kung marami lang akong gold ngayon, ayos sana yun. Ano iyon? Ay grabe, golden 9 star na mutan 3 buntot na labi. Baka 800,000 gold ang halaga ng laman nito. Baka yung batang lalaki ang pumatay dito. Paano mangyayari yun? Isang hakbang na lang ang golden 9 star para maging master level na yan. Nasaan na ang batang pumatay sa tigre? Pasensya na, may-ari na nito. Akala ko kung sino. Hindi ba't ikaw ang A-class na walang silbi na si Chu Palaka? Haha, sikat na walang kwenta si Chu Palaka pala. Bakit di ka nanligaw sa Diyosa mo ngayon? Nandito ka pa sa madilim na gubat. Hahaha. Palakang basura, umalis ka na. Hindi mo ito pwedeng galawin. Hahaha. Ibig sabihin agawin nyo talaga, ha? Sige, sabay-sabay na kayo. Tinatamad na akong lumaban ng paisa-isa. Hahaha, yan. Parang kakaiba ang aura ng lalaking ito. May something talaga, no? Sa mga gising, base sa lakas ng enerhiya, malalaman ang level. Pero sa itsura ni Chuyu na to, hindi siya mukhang wakeling na sinasabi nila. Ikaw na bronze star 3 lang. Nagkukunwari ka pa rito ha. Manood ka, tadtarin kita sa isang tira. Sandali, hindi siya bronze star 3. Sabi ko nga, sabay-sabay na kayo. Isang-isang labanan, sayang oras, Likwan. Aha. Oy, Little Zhao Sixi. Sa lakas niya, bronze star 8 ka na pala. Ingat kayo, sabay tayo. CJ. Pakiramdam ko, ang lakas ng suntok ko ngayon. Mukhang ang 5 bagay na bagay sa level ko. Mas mataas ang antas, mas malakas ang 5 Taas ko pa lalo level ko. System, bili ng level up ticket. Nakabili ka ng level up ticket. Gumastos ka ng 1,000 gold coins. Level up ka agad siya sa lugar na to. Bronze Star Sham na class bloodline. Ngayon lang ako nakarinig niyan. Imposibleng class bloodline lang siya. Siguradong second awakening na yan. Kakagising niya lang ng bloodline. Nagka-second awakening agad. Nasupalpal mo na yung halimaw na yan, hindi na pwedeng mag-atubili. Bago ka pa lumakas, dapat wakasan ka na. Thunder Fist. Chuyu, Chudaxia, pagbigyan mo na ako. Huwag mo akong patayin.
Pwede, basta buhay mo. Tig 30,000 gold coins bawat isa. Bayad, palalayain ko kayo agad. Sulit na yan, di ba? Pera kapalit ng buhay? Sige, babayaran na namin. Nagdagdag ka ng 120,000 gold coins. Nakabili ka ng key class skill, Thunder God Fist. Gumastos ka ng 100,000 gold coins. Hindi na ako makahinga sa sobrang lakas ng presensya niya. Sino ka ba talaga? Ito pa rin ba si Chu Frog? Siguradong E-class bloodline siya, at mataas pa ang E-class niya. Anong klaseng genius ang na-encounter natin? Ang sarap ng pakiramdam ng lakas. Hahaha, anong ginagawa niyo diyan? Kuya Chu, ba't di ko nakita na ang lakas mo pala? Tama, Kuya Chu, sama kami mag-train ha. Sige na, magagamit mo kami. Chudaxia, hindi namin sinasadya kanina. Bronze squad din kami. Para mag-level up, kailangang magrupo at mag-agawa ng resources. Nga, Chudaxia, gawin mo kaming alalay mo, kahit ano gagawin namin. Di na kailangan, binayaran niyo na ako. Pwede na kayong umalis, umusob na. Chu Frog, ganyan ka lang naman. Kala mo, karapat-dapat ka pang magpaalalay? Hahaha, sandali, wala naman silang atraso sa inyo. Bakit kailangan niyo patayin? Wala lang, gusto ko lang pumatay. Dito sa Black Forest, walang kwento-kwento o rason. Suntok ko ang batas dito. Active na ang Bloody Slash title mo. Kung 5 level ang pagitan ng kalaban, player power tataas ng 300. Haha, tama ka, Lin family hindi nadadapa. Pilit nagpupunta para magpakamatay. Sige, pakita mo nga yung rason ng Lin family. Hahaha, si Chu Frog, ni hindi pa silver. Gustong makipaglaban sa akin. Huwag kayong gagalaw. Isang tira lang, kitang-kita nyo. Kuya, dahan-dahan lang ha, pahirapan muna bago tapusin. Hahaha, ngayong araw ang katapusan ni Chu Frog. Isang move lang ba? Ay, God Thunder Fist. Pagbigyan mo ako. Tama nga, suntok talaga ang batas. Kayo na naman ang susunod, di ba? Hindi ba bronze low star lang siya? Malinaw, siyam star na ang lakas nito. Bronze pa lang ito. Isang suntok, patay ang silver star 5 na kuya. Guyo, baliw ka. Nagsasapangan ka ng Lin family namin. Lin family, hindi ka makakaligtas. Ang daldal mo. Lahat ng Lin family, patayin. Takbo na, dali. Mamamatay na siya ng marami. Ako na magpipigil sa kanya. Hahaha, si Chu Frog, hinimatay lang sa illusion ko. Mga babae, pasok na. Chuchudaxia, pagbigyan mo ako kahit ano gagawin ko. Lin Family Silver Team, ganito lang pala. Pero ang Thunder God Fist, grabe pagod. Nakakapagod sobra. Kailangan ko munang magpahinga. Sino yan? Labas ka dyan. Ganyan kagaling ang sense mo. Akala ko hindi mo ako mahuli. Bronze Star Sham ka lang pero sobrang talas ng pakiramdam mo. Hoy, sino ka nga ba? Tungkol ba yan sa iniihaw kong karne? Esan. Huwag kang madamot. Pareho naman tayong gising. Tutulungan din kita mamaya. Saan galing ang utak bata na tong babae? Hindi pa siya nakakita ng gising na naglalaban? Anak kaya to ng mayamang pamilya? Lumabas para mag-training lang. Wala namang tulong na kailangan ko, di ba? Basta paalala lang. Sa gabi, delikado dito sa Black Forest. Hindi yan magandang desisyon. Mutant Wolf, Bronze Star Sham ang level. Sila ba tinutukoy mo? Kaya ko yan kahit mag-isa. Tanga ka ba? Kahit Mutant Wolf, Bronze Beast lang yan. Pero dami nila. Kahit 10 bronze na mataas ang level, maririp pa rin sila ng pira-piraso. O, basta usapan natin, walang makikialam. Experience at gold coins yan eh. Ayokong magbahagi. Malakas kumain ng energy ang Thunder God Fist. Saktong subukan ko itong bagong weapon. Wow, golden grade weapon. Ay, ganun pala yan. Kaya pala siya kumpiyansa. Bagong laro, bagay sa akin Euros to. Halina, experience points. Tuloy-tuloy ang coins sa akin. Tumatawa ba siya? Tuwang-tuwa pa siya sa laban. Karamihan, umiiwas talaga pag nakakita ng mutant wolves. Di ko inasahan na may ganitong klase pala. Mutant Wolf King, Silver Star 8 ang level. Nako, Wolf King na Silver Star 8. Kahit gaano pa kalakas ang weapon niya, hindi niya kakayanin ang boss. Kailangan mag-teamwork. Di mo na problema, lumayo ka na lang. Active na ang Bloody Slash. Ah!
Bakit mo tinago weapon mo? Hindi panahon para magyabang. Silver Star 8 beast yan. Nan. Ang bilis niya. Parang mas naging mabilis pa kumpara kanina. Ang dami ah. Thunder God Fist. Combo. Ito ang legendary class skill. Thunder God Fist. Pinakamalakas na skill ng E-class high bloodline to. Tita, nakita mo ba yon? Thunder God Fist. Sino kaya talaga ang batang henyong to? Ngayong taon, isang E-level na mataas na lahi ang nagising. Isang babae lang na ang pangalan ay Lingsu. Pinatay mo ang isang mutadong Wolf King. Nakuha mo ang 600 karanasang puntos at 4,000 ginto. Level up ka na. Silver Star 1 ka na ngayon. Tumaas ang iyong instinct sa labanan. Pinaigting ang iyong pakiramdam sa panganib. Ay grabe naman. Promoted ka na sa silver rank. Galing ka ba sa malaking angkan? Ang pangalan ko ay Chuyu. Magsasaka lang ako. Hindi ako galing sa malaking pamilya. Ako si Muling. Sandali lang. Ba't parang pamilyar yung pangalan mo? Haha, naalala ko na. Kapangalan mo pala yung sikat na simp na si Chuda pala ka. Haha. Nga, pero yung Chuda pala ka. Narinig ko na isa lang siyang level na bronze 3 star. Hindi ko alam ang lahi mo. Ingat ka. Batang Titan Black Ape. Level Grandmaster 5 star. Grandmaster na Titan Black Ape ito. Ate ko na lang ang bahala dito. Muling, umalis ka muna. Hindi ko sure kung gaano katagal ko ito mahaharang. Hindi ko gawain ang maging knight in shining armor. Pero sa harap ng Grandmaster 5 star na halimaw, kung may makakatakas, mabuti na. Why, Chuyu, bata ka pa pero silver rank ka na. May E-level na lahi ka pa, mabait ka pa, siguradong sisikat ka. Uwi muna ako at mag-ulat kay kuya. Gusto ko pa sanang mag-obserba. Pero mukhang dito na matatapos. Nan, bakit parang kakaiba ang presence ng batang ito? Umaandar ang iyong titulong Bloody White Slash. Na-detect na mas mataas ng 5 levels ang kalaban. Tumaas ang overall strength mo ng 300. Lalo pa siyang lumalakas. Ay, ingat! Chuyu, ayos ka lang ba? Bata ng lahi ng tao. Magaling ang talento mo. Pero pinahirapan mo ako ng marami. Ibibigay mo na ang buhay mo ngayon. Wow, nagsalita siya. Ganyan pala kalakas ang isang Songshi. Mamamatay ba talaga ako rito ngayon? Hayop, huminto ka. Ito wag mag-alala, ito ang tiyahin ko. Malakas siya. Grandmaster, siyam na bituin. Hindi niya nakita ang napakalakas na manlilinlang. Sa totoo lang, noon pa siya nanonood mula sa taas. Hayop, hindi ka pa rin susuko. Hindi ko inakalang may isang makapangyarihang taga-proteksyon galing sa pamilya Gao. Sige, aatras ako ngayon. Papalampasin ko kayong dalawa. Umatras ako pero nasaktan mo ako. Galing ka sa pamilya mo ng Jin Cheng. Isang atras lang tapos na. Kung gusto mong mabuhay, ipakita mo ang iyong sinseridad. Pamilya mo ng Jin Cheng. Ikaw ba ang anak ni Mu Yunlong, pinuno ng Jin Cheng Demon Suppression Division? Ako nga, hindi ko naman sinadyang itago sa'yo. Ito ang dimensional bag na nakuha ko matapos pumatay ng isang Grandmaster. Nasa loob na nito ang kabayaran ko sa kasalanan ko. Ang kahihiyan na ito ay tatandaan ko. May 3 milyon gold coins sa loob at may isang golden level na bangkay ng halimaw. Salamat, senior, sa pagliligtas. Hindi ko matatanggap ang bag na ito ng basta-basta. Kun mo lang, huwag kang mag-alala. Tapos na ang panahon ko sa training. Magkikita tayo sa grand exam sa isang buwan. Mumulin. Sa mundong ito, ang malalakas lang ang may boses. Kaunti na lang ang oras ko. Sapat na ang 3 milyon para upgrade ko ang bloodline ko. Nakatanggap ka na ng 3 milyon gold coins. Nabili mo na ang E-class na Ancient Barbarian bloodline. Gumasta ng 1 milyon gold coins. Matagumpay ang E-class bloodline fusion. Nakuha mo ang bagong Ancient Barbarian bloodline. Tagumpay. Hindi na ako class na walang silbi. Naka-unlock ka na ng S-class skill. Karapatan bumili ng Purple Sagai Breaking Fist. Gumasta ng 1 milyon gold coins. Nabili mo na ang S-class skill. May lakas na ako ngayon. Hindi ko na kailangang matakot kahit sa mga general sa exam. Paresan mo ang S-class Purple Sagai Fist sa E-class bloodline. Grabe ang lakas. Kaya kong patayin kahit ang Silver Sham Star Beast ng isang suntok. Umabot na ako sa Silver 4 star.
Halos lahat ng silver level beasts sa paligid ng capital city. Nakalaban ko na silang lahat. Malapit nang mapuno ang aking bag. Oras nang bumalik sa capital para ibenta ito. Ayan. Siya ba si Chuhagama? Bakit siya toplas pagbalik? Ang tindi ng katawan niya. Perpektong katawan. Parang inukit ang mga muscles niya. Hindi siya mukhang tulad ng sinasabi nilang bloodline na inutil ah. Ang Treasure Pavilion ay nasa bawat lungsod. Magandang reputasyon, dito na lang ako. Tuloy po. Hello, ilapag mo lang dito ang gusto mong ibenta. Mukhang bata pa itong lalaki. Pero silver level na siya. Isa na siyang henyo dito sa Jincheng. Sana hindi ako madismaya sa dala niya. Silver level na gising, kadagsan ay silver level lang ang kayang pangasuhin. Bakit ang dami niyang bronze level beast cores? Kakagaling lang niya sa bronze papuntang silver. Paano naman mangyayari yun? Kadalasan, kailangan ng ilang taon sa Dark Forest para mag-upgrade. Mutation level na Wolfpack. Maging Silver High Awakeners ay takot harapin yun. Paano napatay ng batang Silver Medium na ito ang ganyang karami? Paano niya nagawa yun? Ha? Silver 8-star Mutated Wolf King. At Silver 9-star Mutated Giant Eagle. Magagaling din ang mga bloodline nila. Minsan pati Golden Awakeners nahihirapan dyan. Mga gamit ito ng Awakeners. Medyo tinansa ko na. Mukhang may 10 Awakeners na napatay niya. At hindi sila mahihina. Tatanggapin niyo ba ito? Tinatanggap kami, Survival of the Fittest sa Dark Forest. Malakas siya para makaligtas sa ganun karaming kalaban. Sino ba talaga siya? Pakikalculate ang total na halaga nito. Opo, sandali lang. Karamihan ng halimaw namatay dahil sa putok ng loob nila, at magkakasunod ang patay. Siguradong pinatay niya ng sunod-sunod. Sobrang lakas ng batang to. Umabot sa halos 8.7 milyon lahat. Narito ang listahan. Pakicheck po. Papataasin ko ang presyo sa 1 milyon para sa inyo. Sana Treasure Pavilion pa rin ang piliin nyo next time. Gagawin naming sulit ang presyo, tingnan nyo. Ayos lang. Sige, ilalagay ko na sa account nyo ngayon. Binigyan ka rin ng bagong damit bilang regalo. Sana magustuhan nyo pa rin. Ginoong Chu, ang 1 milyon ay na-transfer na sa card nyo. Ito ang contact number ko. Pwede nyo akong kontakin anumang oras. Sige, salamat. Chuyu, yung tao sa harap. Hindi ba yan si Iking, top appraiser ng Treasure Pavilion? Sa kanya pa yumuko si Iking kay Chuyu. Nagbigay ng 1 milyon. Ano ba talaga ang nangyayari? Para lang mapansin ko, ang dami mong ginawa. Grabe ka talaga, Chuyu. Alam mong daraan ako dito. Pinlano mo pa ang palabas na to. Akala ko tatahimik na ako matapos kang mawala. Hindi pala, mapilit ka pa rin. Pero napasobra naman ang palabas mo. Ang tapang mo mag-imbento ng 1 milyon. Appraiser ng Treasure Pavilion, papayag sa ganitong palabas? Ginoong Chu, kaibigan niyo po ba siya? Kung may kailangan ang kaibigan ninyo, pwede ko rin bigyan ng pinakamataas na presyo. Hindi na kailangan, hindi naman siya kasali. Haha, Chuyu, nagpapatuloy ka pa rin ah. Sige, buksan mo nga account mo. Pakita mo kung totoong may 1 milyon dyan. May sayad ka ba? Ah, Chuyu, naglalakas loob ka talagang pagsalitaan ako ng ganun. Ikaw hindi tama. Ang aura ni Chuyu, Silver 4 star. Impossible. Wala pang E-class na umabot sa silver level. May balita raw na si Chuyu ay nagising ulit ang bloodline sa Dark Forest. Totoo kaya? Umalis na siya ng ganoon lang. Ang yabang naman niya. Halata namang concern siya sa akin. Kahit isang paliwanag lang sana, bibigyan ko pa siya ng chance. Iyan grand exam sa 10 araw. Munting kabaitan lang ang kailangan ko. Babalik din siyang parang aso sa akin. 20 araw na hindi nakauwi. Sagot na siguradong nag-alala si mama at bunso. Magugulat sila sa hitsura ko pag uwi ko. Umalis kayo. Hindi masama ang kuya ko. Hindi mamamatay ang kuya ko. Hahaha. Yung kuya mong matindi, ligaw ng mahigit 1,000 beses. Para talagang palakang gusto ng swan. Dapat nga, tumingin muna sa salamin. Silipin muna ang itsura niya. A class bloodline, aangal kay Lingsu na may i-class. Walang takot. Ayan tuloy. Nagalit ang mga Lin. Pinatay siya sa Dark Forest. Ginawang tinadtad na laman. Hindi yan posible. Hindi talaga yan mangyayari. Hindi mamamatay si Yuer sa Dark Forest. Siguradong niloloko niyo lang ako. Malapit na matapos ang misyon natin. Makukuha na natin ang bayad galing sa may-ari ng shop. Ewan ko lang, yung palakang Chu na yun. Totoo kayang patay na siya sa Dark Forest. Bakit matatakot? Kahit buhay pa siya, hindi naman siya makakaganti sa atin sa syudad. Hindi rin kami lalabas ng city, wala pa kaming bloodline. Ano kaya magagawa niya? Ang no weapons rule dito ay totoo. Pag gumanti siya, siya ang kawawa. Pati ang mga pamilyaing Lin, takot na takot suwayin yan. Mamamatay kayong lahat. Mamamatay kayong lahat, naririnig nyo. Kuya Yuer.
Okay lang ako, nakauwi na ako. Hayaan mo akong mag-ayos ng mga to. Inutusan kayo ni Lin Haonan, no? Zoyo, nandito ka sa city. Ang lakas mong magbanta ah. Relax, hindi ako gaganti. Chuyu, nababaliw ka na ba? Chuyu, baliw ka talaga. Pag pinatay mo kami, mamamatay ka rin. Ah. Ah. Hahaha, Chuyu, nangahas kang gumawa ng gulo sa city. Hintayin mong dumating ang Demon Suppression Division. Tingnan natin sino pa magtatanggol sa kanila. Mas grabe ang kahihinatnan nila. Sayang, walang mangyayari sa hinaing mo. Saan mong mata nakita na sinaktan ko kayo? Aksidente lang nahulog ang kutsilyo ko. Nadali ka lang ng saksak, yun lang, diti. Sa mundo ng mga halimaw, bisa lang ang Demon Suppression Division, pilit pinaayos ang kaayusan. Para sa malalakas talaga ang mga batas. Hindi, imposible yan. Bakit wala pa ang Demon Suppression Division? Hindi ko matanggap ito. Wow, grabe, ang sarap ng karne nito. Karne ito ng mutated na blood teacher. Kung gusto mo, kumain ka pa. Nasaktan mo yung siga. Sigurado ka bang hindi ka hahanapin ang Temple of Demon Suppression? Ma, huwag kang mag-alala. Aksidente lang yon. Aayusin ko na lang yan mamaya. Tikman mo na. Hindi na masarap tong teacher meat pag lumamig. Mataas siguro ang level ng halimaw na to, di ba? Hindi pwede, ibenta mo na lang to bukas. Ma, maliit na bagay lang talaga tong karne. Simula ngayon dito ka na lang sa bahay. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Bukas bibili ako ng malaking bahay. Panahon na para mamuhay ka ng maginhawa. Wow, titira na tayo sa malaking bahay. Anak, ma, hindi ko inakalang makakatira ako sa ganitong bahay. Ma, dapat maghanda tayo ng malaking handaan sa paglipat. Pero ang dami kong kaaway ngayon. Tahimik na lang tayo lilipat. Walang housewarming party. Gusto ko akong mamili ng kwarto ko. Ma, ito living room natin. Nagustuhan mo ba? Ang ganda-ganda. Pero sobrang laki ng bahay na to. Siguradong matrabaho linisin. Pag wala ako rito, sabihin mo lang kay Tita Sang kung may kailangan ka. Siya ang housekeeper natin. Wala ka nang dapat gawin. Ma'am, kahit anong kailangan nyo, ako bahala. Gagawin ko lahat para matulungan kayo. Gusto mo pa talagang sumali sa grand exam? May pera na tayo ngayon. Sana palagi kang kasama ni Mama. Ma, ang pagkawala ni Papa. Kailangan ko talagang alamin. Para dito dapat mas lumakas ako. Kaya mo yan, magiging okay ang lahat. Hindi basta-basta papayag ang Lin family. Sa araw ng exam, doon matatapos ang alitan namin ni Lin Haonan. Kahapon, naabot ko na ang Bronze 5-star. Mukhang ngayon, may chance akong makapasok sa Elite Academy. Bronze 4-star pa lang ako ngayon. Baka mahirapan akong makuha ang slot. Dumating na ang araw ng exam. Parang mas ingrande ang exam ngayong taon. Mahal ang mga high-level spirit fruits na iyan. Puro galing sa malalaking pamilya. Perfect yan para sa mga awakened sa training nila. Amoy na amoy, ang bango. Bibili ako ng spirit fruit para kay Bunso. Dadalhin ko pa uwi. Hahaha. Bili ng spirit fruit at iwi ko. Loko ka ba? Alam mo magkano isa niyan? Hindi mo ba alam limitasyon mo? Uy, di ba yan si Chuyu? Parang familiar yung pangalan ah. Ang yabang magsalita. Anak ka ba ng mayamang pamilya? Si Chu pala ka, 3 taon nang nagpapakute sa goddess. Di mo kilala? Ah, si Chu pala ka pala. Akala ko kung sino eh. Narinig ko, nagtratrabaho sa pabrika ang mama mo. Sakto lang daw pangkain ang sahod araw-araw. Gusto mo pang bumili ng spirit fruit? Magkaklase naman tayo. Gusto mo bigyan kita? Masayang-masaya kang maging aso ni Kong Yu at Lin Haonan, no? Huwag kang magkamaling mapadaan sa harap ko mamaya. Ano nang nangyayari dito? Di ba bronze 3-star lang siya? Parang hindi ko mabasa ang level niya ha. Over-level na ba siya? Impossible, a level basura yan. Dapat mas mataas ang bloodline ko kaysa sa kanya. Chu pala ka, parang aso kang walang tahanan. Sa Dark Forest, sinuwerte ka lang nakatakas noon. Hindi ko akalain magpapakita ka pa ngayon. Young Master Lin, itong si Chuhan. Medyo kakaiba siya. Para na siyang silver level ang dating. Nag-second awakening na rin ba ng bloodline? Ang bilis naman, second awakening agad. Sobrang swerte naman kung totoo. Baka kain siya ng forbidden fruit. Pansamantalang lakas lang yon. Forbidden fruit pansamantala lang ang lakas. Pero makakasira ng foundation mo. Bawal na prutas, di ka nausad papataas. Masama ang paraan niya. Sabi ko na nga ba, a level na basura lang siya. Ba't bigla siya lumakas ng ganyan? Walang balita tungkol dyan. Hahaha, ayan pala ang dahilan. Kumain pala ng forbidden fruit. Gagawin mo lahat kahit marumi na paraan. Si Chuhan ba? Yeah. Mandaraya ba siya? Kadiri naman yan. Chu pala ka, nakakahiya sa mga awakin ka. Chuyu, wag mong akalaing ligtas ka na sa loob ng city. Ngayong exam, dito ka mawawala. Chuyu, ngayon, mahalagang sandali ito para sa akin. Sana wag mo na akong istorbohin. Malapit na magsimula ang exam. Pumwesto batay sa bloodline level. Mga 11 na basura, tumahimik na lang at maghintay mamatay. Mamaya, mag-ingat kayo. Baka kayo pa matalo ng mga yan. Mga tao yan ng Temple of Demon Suppression. Shocks, mismong chief ng temple ang dumating. Si Muyunlong mismo narito. Tuwing exam dati, isang tao lang ng temple ang nagpupunta.
Ngayon mismong chief kasama. Baka may taong importante sa kanya sa event na to. Ilang taon na rin tayo di nagkita. Si Mulin, ang ganda na niya ngayon. Kung siya makakatuluyan ko, ayos lang naiwan si Lin Tzu. Kapag may suporta ako ng Temple at Lin family, siguradong magiging madali ang daan ko sa power at training. Uncle Mu, bakit kayo mismo ang dumating ngayon? Sorry kung di ko kayo agad sinalubong. Sana hindi kayo magalit. Haha, nga pala. May kaklase ba kayong Chuyu ang pangalan? Sabi ni Xiaoling, level upper bloodline daw siya. Papa, di ko pa siya nakikita ngayon. Sabi niya, pupunta siya dito ngayong exam. Siguradong malapit lang siya. Anong E-level upper bloodline? Kailan mo ba kilala ni Chuyu si Temple of Demon Suppression? Tapos, napansin din siya ni Muling. A-level upper bloodline talaga? Imposible yan. Hahaha. Uncle mo, wala akong kilalang Chuyu sa mga E-level classmates namin. Walang ganoong pangalan. Baka lukuhin lang ni Xiaolin si Ate Muling. So sinasabi mo nagsisinungaling at niloloko ko si Papa. Legendary na E-level upper skill ang ginagamit niya. Thunder Fist. Nandoon ang tita ko noon, hindi pwede magkamali. Tama, nakita kong sarili ko, kuya. Totoong totoo, ang level upper skill talaga iyon. Lin Haonan, mokong ka. Yung sinabi mo ba na lumakas lang si Chuyu dahil sa spirit fruit? Gawa-gawa mo lang. Napagsabi lang ako, wala akong balak pagdudahan si Xiaoling. Hindi ko sinasadyang questionin si Xiaoling. Thunder Fist. Kahit 2-time awakening pa si Chuyu na yan, di siya pwedeng basta-basta galing sa E-level. Tapos magiging E-level upper agad. Imposible talaga. Ayon si Muling O, nasa unahan si Muyunlong, chief ng temple. Pati graduation exam, nagpunta pa ang malalaking tao. Hindi ko inakalang ganito kalaki event na to. Pinapahayag kong simula na ang awakened graduation exam. Una, recheck ng bloodline at level. Pumila ayon sa level. Li Yingsu, a level ancient phoenix bloodline. Silver 2-star level. Galing talaga ng goddess ng city natin. Silver 2-star na ang lakas niya. Bihira ang ancient phoenix bloodline. Tapos, ang bilis niyang mag-level up, silver na agad. Grabe ang talent niya. Si Lin Haonan, a level ancient thunder dragon bloodline. Silver 8-star level. Ah, a level na bloodline ang Yanwu Thunder Dragon. Nagkaroon ng pangalawang awakening si Lin Haonan, White Robe 8-star. Sobrang astig nito, mukhang ito ang pinakamataas na rank ng test takers ngayong taon. Kamusta, Muling? Binabaliwala mo pa rin ako. Mas karapat dapat akong pansinin kaysa sa inutil na si Chuyu. Pero, ang tatay ng palakang si Chu, swerte talaga. Kaya niyang palakasin ang bloodline, sapat para sa pangalawang awakening ng kaluluwa ko. Sayang, ang dami masyadong kaunti. Kung marami lang, matutulungan akong maabot ang A-level bloodline. Pangalawang awakening, a level ancient thunder dragon bloodline. Nakarating pa sa silver 8-star. Malakas ang innate talent mo. A level bloodline examinee, pumunta sa testing area para sa retest. Ayan na. Ang pinakamatatag na simp sa Jin City nagpapakita na. Hahaha, parang public humiliation ito. Kung ako yan, matagal ko nang sinuko ang exam. Ah, siya ang tatay. Siya si Chuyu. Pero bakit siya nakaupo sa A-level C? Pwede ba? Siya ba yung tiyuhan na 3 taon nang sumusunod kay Li Yingsu? Patay, nagbiro pa ako sa harap niya tungkol sa title na yun. Di na may A-level bloodline. Impossible gumamit ng Q-level weapon, Thunder God Fist. Pero kitang-kita, concentrated ang aura niya. Halatang may silver level na skills. Baka pangalawang awakening din. Bahala na. Test lang, malalaman agad. Golden Glow. Noong unang nagising ang bloodline ni Chuyu, may parang kakaibang phenomenon din. Baka may tinatagong sikreto ang bloodline ng batang ito. Chuyu, teka muna. Wala pa ang resulta. Di mahalaga, alam ko na ang sagot. Ang palakas sobrang kumpiyansa. Baka magising talaga ang A-level bloodline niya. Di masabi. La-level bloodline lang ang nagdudulot ng ganitong mutation. Kung magising ni Chuyu ang A-level bloodline, siya ang chosen one. Dapat na yun palang bumuo ng good relation. Chuyu, tingnan mo sarili mo. Inakusahan kang kumain ng forbidden fruit. Di ka man lang nagprotesta. Medyo naawa ako habang nakikinig. Yingsu, ikaw. Wow! Grabe, di ako nagkamali. Ang goddess, nakikita ka sa flipping place. Di mo gets? Level awakened. Mas useful kaysa sa kapitbahay. Future, ikaw na ang boss. Mukhang maloloko na si Yang Lin.
Chuyu, a level bloodline. Man bloodline retest, walang pagbabago. Mukhang di na-detect ng machine ang bloodline ng system. Hahaha, ano ba yung gigit na yan? Wala din, balik a level loser. Excited lang walang saysay. Hahaha, goddess, ngayon nagkamali ka ng tingin. Gusto ko lang sabihin, ano man ang naranasan mo, wala akong pakialam. Pero sa susunod, huwag mong gamitin ang dirty tricks para makuha ang attention ko. Ang tanga mo. Ikaw. Lee Ingsue, ang sama mo. Papatayin kita sa laro. May bago na akong target. Hindi ka na bagay sa Lin family. Teka, si Chuyu Silver 5-star na. Ang level na dugo ay kaya mag-train hanggang Silver 5 stars. Sa tingin ko, ginawa lang ito ni Chuyu para makapasa sa graduation exam. Palihim niyang kinain ang forbidden fruit. Iminumungkahi kong alisin siya sa pagsusulit. Sumasang-ayon ako, dapat itapon palabas ang ganitong salot. Sinong nagsabi? Ako mismo'y nakaengkwentro kay Chuyu sa madilim na gubat. Sa loob ng mahigit 10 oras, hindi ko siya nakita kumain ng forbidden fruit. Pero gumamit lang siya ng sariling lakas para patayin ang Mutant Wolf King na Silver 8 stars. Mutant Wolf King na Silver 8 stars. Seryoso ba to? Si Chuyu, basura lang yan. Imposible yan. Muling, kapatid ni Mulin. Itong Chuyu na to, malamang palihim niyang kinain ang prutas nung di mo napansin. Mutant Wolf King. Kahit mga awakener na gold tier, hindi basta-basta ginagalaw ang ganitong halimaw. Nakita rin ng tita ko. Maaari akong mangako sa ngalan ng Bureau ng Demon Suppression. Siguradong hindi kumain ng forbidden fruit si Chuyu. Mulin, bakit? Bakit mo ipinagtatanggol ang isang level na inutil? Si Yaolin, huwag magpadalos-dalos. Umatras ka muna. Nabahala lang si Haonan na masyado kang inosente. Baka malinlang ka ng masasamang tao. Tatay, nandito ka na, haha. Lin Xiang, noong araw, nawala ang ama ko sa madilim na gubat. Malaki ang sansang si Lin Xiang ang nasa likod ng lahat. Linisin ang masama, may balak siyang manira. Itong klase ng tao. Ako na mismo ang papatay ngayon, para tumahimik ang kabisera. Punong angka ng Lin family. Kailan pa kayo naging may karapatan magpatupad ng batas sa kabisera? Hindi po, hindi po. Direktor Mew, kinasusuklaman lang siya ng mga tao. Hindi ko na kayang tiisin pa. Haha. Maliban na lang kung mapatunayan niyang hindi siya nandaya. Kung hindi, dapat siyang itapon sa madilim na gubat. Bahala na siyang mabuhay o mamatay. Itapon sa madilim na gubat. Tapos magpapadala ka ng tao para patayin siya, di ba? Anak mo lang naman ang naninira, kay Chuyu na kumain siya ng forbidden fruit. Dapat kayo ang magpatunay. Bakit siya ang kailangang magpatunay na inosente siya? Bakit ba sobrang protektado siya nitong babaeng to? Hindi pwede, kung hindi mamatay si Chuyu. Hindi makukuha ni Haonan ang suporta ng Bureau ng Demon Suppression. Madali lang, kung kaya niyang patayin mag-isa yung Mutant Wolf King. Sa ikalawang test, basta mag-level up siya ulit sa E-level Secret Realm. Malalaman natin ang totoo. Tama nga naman. Pag kumain ka ng forbidden fruit, hindi ka na pwedeng mag-level up. Pero ang Silver Level Awakener, matagal mag-level up ulit. Minsan ilang buwan. At ang L-level Secret Realm, ang Awakener lang na E-level o mas mataas, ang kayang mag-survive doon. Ang suggestion ng punong angkan, grabe din. Tama yan. At live stream ang buong Secret Realm, hindi pwedeng mandaya si Chuyu. Sa ganitong paraan, lahat kampante na. Akala mo madali mag-level up bilang Silver Awakener. Walang problema, pero ang rules ng E-level Secret Realm, katulad din ba sa madilim na gubat? Survival of the fittest ba? Walang pake kung may namatay. Nadali na niya. Ang level Secret Realm. Pareho lang sa madilim na gubat. Kung matapang kang pumasok sa E-level Secret Realm, malakas ang bida, walang rules. Pangalawa, makalampas sa Secret Realm. Bahala ang examine na mamili base sa dugo at antas nila. Secret Realm Jury. Bibigyan ng puntos batay sa dami at antas ng monster kill ng examine. Bibilangin ang puntos. Ila-live stream ang buong Secret Realm. Bahala kung mamatay o masaktan. Ngayon, opisyal nang magsisimula ang pagpili ng Secret Realm. Tingnan ninyo, si Lee Ingsue at Lin Haonan lang ang namili ng E-level Secret Realm. Talagang matataas ang dugo nila. Greb, si Chuyu pinili din ang E-level Secret Realm. Hindi ba parang nagpa-suicide siya? Puro silver level monsters ang E-level Secret Realm. Kung nandaya siya, dapat inamin na niya. At least, may chance pang mabuhay. Chuyu, matapang ka ah. Mamaya, huwag kang tumakas ha. Mamaya pag nakita mo ako, huwag kang tumakbo. Chuyu, papasok ka sa E-level Secret Realm, parang suicide na yan. Sumuko ka na habang maaga. Huwag kang mag-alala, Principal Han. Sumali talaga ako. Kaya ni Chuyu yan. Chuyu, tingnan natin kung hanggang saan ka talaga. Tietze, hanap ka talaga ng kamatayan. At least, hindi ko na kailangan gumalaw. Ito ang tracking device para live stream. Mukhang, gagamitin ito para i-transmit yung test ng real time. Walang sign ni Lin Haonan, ibig sabihing random yung teleportation ng lokasyon.
Sa lakas ng aking dugo ngayon, sa loob ng ilang kilometro, lahat ng galaw ramdam ko. Lin Haonan, excited na kung singilin ka. Nahanap na, pero ano yung umiiyak doon? Li Haonan, bitawan mo ako. Live ang buong Secret Realm. Kapag may ginawa ka, wasak karera mo. Tracking device ng Livestream. Matagal ko nang ginawang parang nasira ng halimaw. Walang makakaalam ng nangyayari dito. Li Ingsu, alam mong galit ako kay Chuyu. Tapos nagpapakit ka pa sa kanya. Pasasampulan kita ngayon sa pagtataksil mo. Si Chuyu. Nandito rin siya. Siguradong pupunta siya, kasi mahal niya ako. Ligtas ako, ililigtas niya ako. Chuyu. Hahaha, sa basura ka pa umaasa? Noong retest, kinabahan din ako. Kala ko talaga yung patay niyang ama. May iniwan siyang special na lakas ng dugo. Dahil yung E-level na dugo ko, galing din yan sa kanya. Ano sinabi mo tungkol sa tatay ko? Grabe, si Lin Haonan pala pervert din. Patay, si Chuyu malalagot kay Lin Haonan. Narinig niyo, may kinalaman ba ang pagkawala ng tatay ni Chuyu sa Lin family? Ang burarang to, sobrang kampante. Dian Han, bilang pinuno ng Lin family, inuutos ko tanggalin ang livestream. Patawad, hindi ko magagawa. Lumabag na si Lin Haonan, pinakialaman ang rules ng livestream tracking. Hindi ko pa tinanggal sa exam. Malaking palugit na yun. Ganito na lang talaga. Kailangan lang patayin si Chuyu para mawala ang ebidensyang iyan. Alam mo na ang gagawin, Haonan. Chuyu, niligtas mo ako. Si Chuyu, inutil na i-level lang yan. Paano niya matatalo si Lin Haonan? Chuyu, istorbo ka na naman. Patay, dinala pa niya yung tracking device. Lahat ng ginawa niyo kanina. Hindi pwede, kailangan kong mag-isip ng paraan. Chuyu, matagal ko nang alam na nilalandi mo ang fiance ko. Nilagay ko tong bitag para mahuli ka. Mahuhuli rin kayong dalawa at papatayin ko kayo. Lilipulin ko kayo agad. Mamatay ka na. Thunder Dragon Body. Tingnan nyo, papatayin na ni Lin Haonan ang testigo. Akala niya di namin nakikita. Sobrang pangit ng palusot niya. Gusto ko sanang palakasin si Chuyu. Sayang, sobrang layo ng level nila. Tama, Haonan, basta patayin mo si Domi. Kami na bahala sa issue sa publiko. Ipakita mo sa kanila. Sa kabisera, Lin family ang boss. No. Paano nangyari yun? Yung ill-level kong sandata, Thunder Dragon Body. Ganun kadali lang natalo. Ano nang iniwan niya? Ano nang ginawa niya kay Haonan? Silver 8 star si Lin Haonan at level pa. Pero parang sisiw siya kay Chuyu. Impossible to. Mali ba pagkakakita ko? Ito pa rin ba yung si Chu-Toad? Grebe, na one hit ni Chuyu si Lin Haonan na Silver 8 stars. Papa, sabi ko sa'yo malakas si Chuyu eh. Na sinaunang dugo ng Thunder Dragon. Malakas sa close combat. Pero natalo lang ni Chuyu ng isang atake. Mukhang may reserba pa si Lin Xiang. Malamang may plano pa si Lin Haonan. Lakas lang kulang dito. Chu-Toad, itong gamit ko, mahal ang bili ko dyan. Anong labanan natin kung ganyan ka? Kanina, sinuwerte ka lang, Chu-Toad. Next, hindi na ako maghihinayang. Putol ang silver level kong Dragon Sword. Gold level na weapon. Bakit ikaw napulubi? May ganito ka kagandang gamit? Chuyu, may bureau ng demon suppression sa lugar ng Yanmu Field. Pag pumatay ka ng examine, tanggal ka sa exam. Ha, hindi ba sabi mo, sa Secret Realm lakas ang batayan? Walang rulo? Sige, sabihin mo, anong ginawa ng Lin family sa tatay ko? Nasaan siya ngayon? Paano nangyari yun? Talo si Haonan sa kanya? Anong plano niya? Papatayin si Haonan sa Secret Realm? Hindi, di niya kaya. Kaya tungkol doon sa tao na yun. Haonan, huwag kang aamin kahit anong mangyari. Kung hindi, delikado buong Lin family. Kundi, malulugi ang Lin family. Gustong malaman ni Chuyu ang tungkol sa tatay mong patay na. Patayin mo na lang ako. Hindi ko alam. Gusto mo talagang mamatay? Sige, tutulungan kita. Chuyu, kung maglalakas loob kang gumalaw, hindi lang ikaw ang mamamatay. Pati pamilya mo mamamatay din. Bukas ng gabi, ipapadala ng Lin Clan ang mga asasin para patayin ang pamilya mo. Ni ang Zen Mosi ay hindi kayang protektahan kayo. Chuyun, anong ginagawa mo? Wala ka bang pakialam kung mabubuhay pa ang nanay at kapatid mong babae? Anong balak gawin ni Chuyu? Kung ayaw mong sabihin, mamamatay ka. Sa Lin Clan, hindi lang ikaw ang may alam dito. Hindi lang ikaw ang nakakaalam. Bakit ganito ang takot na nanggagaling sa aking dugo? Di ba class loser lang siya? Papansinin mo ako. Sasabihin ko na. Huwag mo akong patayin. Narinig ko lang din yan. Noon, sa Dark Forest nakuha ng tatay mo, ang spirit fruit na nagpapalakas ng bloodline. Kumalat ang balita, kaya nagkaroon ng labanan. Maliit pa ako noon. Ang alam ko lang, ikinulong ang tatay mo sa amin. Narinig kong nag-uusap ang matatanda kung paano nila hahatiin ang mga prutas na yun. Dahil nasa lupa ng capital city yun, parehong Jin at Lin Clan ang may parte. Pero duda sila na mas marami pang tinago ang tatay mo na hindi nilabas. Kaya napagdesisyonan nilang siya ay, anong balak nilang gawin sa kanya? Basagin ang mga binti niya at ipadala siya sa Lin Clan sa Yanjing City.
Pinahirapan siya mismo ng clan leader na si Lin Xiu. Lahat ng alam ko sinabi ko na, Chugama, ibaba mo na ako. Kung papatayin mo ako, hindi ka palalampasin ng Lin clan. Lin Haonan, paulit-ulit kang nagpadala ng tao sa Dark Forest para patayin ako. Kung titigil ka na dito, pakakawalan kita ngayon. Pero mali ka dahil, nagpadala ka pa ng tao sa bayan para pahirapan ang nanay at kapatid ko. At paulit-ulit mo pang sinabihan na papatayin sila. Tandaan mo yan. Ito, ang dahilan kung bakit dito ka mamamatay sa lungga ng Mutant Fire Ants. Mutant Fire Ants. Ang mga Mutant Fire Ants ay silver grade beast lang. Pero sobrang dami nila. Pag nakasaniban ka nila, walang minuto, lulurain ka ng napakaraming langgam. Pinakamasakit na paraan ng pagkamatay yan. Lin Haonan, kung makakawala ka pa dito, papakawalan kita. Sulitin mo na. Chuyu, sana hindi ka magtagumpay. Chuyu, papatayin kita. Uy, kalma ka clan leader. Pagsira sa exam ay parusa ng kamatayan. Chuyu, papadanasin ko sa'yo ang impyerno. Papatayin ko ang pamilya mo sa harap mo. Clan leader Lin, saan ka pupunta? Hindi mo ba naaalala na nandito pa ang Zenmosi? Director Mew, pinatay ni Chuyu ang anak ko sa Secret Realm. Hindi ba dapat bitayin sa harap ng lahat ang ganitong kandidato? Dapat lang patayin. Ang nakita ko lang, tinapon ni Chuyu si Lin Haonan sa grupo ng Beast. Hindi naman ito laban sa exam rules, di ba? At saka, mas malala ang ginawa ng Lin clan kay Chuyu, hindi ba? Ikaw. Tay, hahanapin kita kahit ano mangyari. Kahit Lin clan sa kapital o sa Yanjing, ang lahat ng utang niyo sa Chu clan, babawin ko. Ha! Patay na si Lin Haonan. Pwede ko nang tanggapin ang ni Chuyu. Nakita mo na ang clue tungkol sa pagkawala ng tatay mo. Na-trigger ang bagong quest. Pasa ang major exam para makapasok sa Elite Academy. Mag-o-unlock ng 3 level Wild God King Bloodline sa shop. Grabe, pinatay talaga ni Chuyu si Lin Haonan. Ang sarap sa pakiramdam, honest lang. Sobra naman. Dahil sa fruit, hinidnap pa nila ang tatay niya. Tama lang, karma yan. Hindi ko inakalang ganito kabigat ang dinadala ni Chuyu. Nilalabanan niya mag-isa ang buong Lin clan. Ang galing niya talaga. Bloodline retest ang first assessment. Baka 0 points lang makuha niya. Kung gusto niyang makapasok sa Elite Academy, halos impossible. Kailangan niyang mag-isip mabuti. Paano kaya makukuha ang admission? Ano? Gusto mo pa ring makapasok sa Higher Academy? A level bloodline lang meron si Chuyu. Kahit ganun siya kalakas sa melee o may maganda siyang weapon, hindi pa rin siya makakapasok sa Elite Academy. Kung binigay ng system na question, ibig sabihin, posible pa ring matapos. Tapusin muna ang second assessment. Ang nakakakilabot sa Mutant Fire Ants ay sobrang dami nila. Libo-libong fire ants ang sumusugod sabay-sabay. Kahit mas malakas na halimaw, kaya nilang lapain agad. Ganitong karaming Mutant Fire Ants. Kung lahat patayin ko, ewan ko lang gaano kadaming experience makukuha ko. Chuyu, balak mo ba talagang guluhin sila? Gets ko na. Ikalawang round ng assessment. Base sa dami at level ng mutant beasts na mapapatay. Ang daming Mutant Fire Ants dito. Maraming points kung kaya silang patayin. Aalis na ako kasi delikado na dito. Uy, clan leader, tingnan mo. Hindi umaalis si Chuyu. Mukhang balak niyang patayin ang mga Mutant Fire Ants. Bahala siya anong trip niya. Pagbalik niya mula sa Secret Realm, akusa ko siya ng cheating sa exam. Sirain ko pangalan niya. Tapos unti-unti kong paghihirapan at papatayin ang buong pamilya niya. Kung mapapatay niya talaga ang mga Mutant Fire Ants na yan, si Chuyu na siguro ang una na makakakuha ng perfect score sa second round. Malakas ang Amber Blade pero maliit ang sakop ng atake. Sobra dami ng mga Mutant Fire Ants. Pag nagkamali ng galaw, patay siya agad. Bakit walang dala si Chuyu pagbaba niya? Zixiao Teva Shattering Fist. Zixiao Teva Shattering Fist. Impossible. Zixiao Teva Shattering Fist. Yan ay class martial skill na nawala na 100 taon na ang nakalipas. Bakit meron si Chuyu niyan? Iba yan sa E-class weapon na ginamit niya dati. Kung yan nga ang Zixiao Teva Shattering Fist. Tiyak na hindi class ang bloodline ni Chuyu. Dapat na level bloodline yan. Baka mas mataas pa. Hindi pwede. Hindi pwede. Bakit marunong siya sa ganitong skill? Kunyaring nagpapasikat lang yan. Ang saya, sobrang dami nang napatay ko. Level up na agad ako sa Silver Anim Stars. Puno na ang experience mo. Pero hindi pa tapos ang quest. Hindi ka pa pwedeng mag-level up. Nakastore muna ang experience. Puno na pero hindi pa mag-level up. Ang sakit sa pakiramdam niyan Isang suntok lang, grabe ang lakas. Lin Haonan, wala pang 1 segundo, patay na siya nung bumagsak. Kainis, ang lakas ng batang ito. Kung ganito ng ganito,
Baka mabulabog niya ang buong Lin clan. Kailangan siyang mamatay. Patay, umaakyat na sila. Bakit ka kasi nagtangkang manggulo pa? Ah, sira ulo ka ba? Ikaw ang nagpaiwan. Ako pa sinisisi mo. Para sa akin, ang mga mutant fire ants na yan, parang experience points lang yan, Tara. Kahit hindi pa ako pwedeng mag-level up, ang saya pa rin manghuli ng monster. Kuya, yan ang bloodline ability. Papa, ano yung bloodline ability? Bloodline ability. Lumalabas lang pag napukaw na ang bloodline power. Kapag activated, makukuha mo ang genetic inheritance. Pag ginamit ang martial skills, nananakot na para kang Diyos. Parang tinutulungan ka ng banal na lakas. Grabe, nagawa ni Chuyu sa Zixiao dahil kay Shattering Fist. Napalakasin ang bloodline ability niya. Malamang S-class pataas ang bloodline niya. Bloodline ability talaga yan. Mukhang hindi na-detect ng machine nung retest ang bloodline niya. Ang lakas niya. Dahil yon sa espesyal na abilidad ng mataas na bloodline. Hindi pwedeng maulit pa ang pagkakamali ng bloodline ni Chuyu. Hindi talaga dapat hayaang muli ang bloodline ni Chuyu. Ito pa rin ba yung 3 taon bago maging bronze 3 stars? Si Chuyu ba na araw-araw nagpapahayag ng damdamin sa akin? Yung fire ant na humabol sa akin kanina, nadadamay din ang suntok ni Chuyu. Gaano ka nga ba kalakas, Chuyu? Warning ba iyon sa akin? Kung lalapit pa ako, baka totoong saktan niya ako. Sa pugad ng mutant fire ants, baka may bihirang kayamanan doon. Kung di ako tumakas kanina, siguro nasamahan ko siyang pasukin yon. Sayang at wala na akong chance ngayon. Yung bagong skill ng mutant fire ant ay mental shock na pala. Mental shock. Ang lakas ng pressure. Delikado. Laban, Chuyu, mutant queen ants ang pinakamalakas sa mental attacks. Mukhang alanganin si Chuyu. Hahaha, o sige, mamatay ka na lang dyan sa pugad ng queen fire ant. Sumama ka na lang kay Haunan sa libingan. Para bang puputok ang ulo ko. Ang dami ko ng level up. Di naman sayang ang power of sense ng system. Mamatay ka. Ikaw, pagkatapos pumatay ng isang mutant fire ant, experience plus 900. Nakuha mo ang golden armor, red gold suit. Naka-refresh na ang shop. Check mo na ang bagong items. Nag-drop ng golden grade armor. Naka-on pa rin yung live tracking. Mukhang hindi pwede. Isuot ko na muna. I-activate ang hidden state ng equipment. Sobrang convenient ng system. Haha, ang galing ng skills mo sa pagluto. Kaya na din niyang salagin ang future mental attacks. Talagang mas nakakaaliw tong batang to ah. Chuyu, ang hirap mong patayin ah. Nag-refresh na ang shop. Sana may magandang item. Mental Spear, nila level, kayang gawing needle ang mental energy. Tutusok sa mental C ng kalaban. Price, 1,000,000 gold coins. Grade weapon pa ito, at sobrang bihira pa na mental attack type. Pero grabe naman ang mahal. Punong-puno ng rare snow spirit stones sa cave na to. Kung madadala ko lahat, siguradong malaking kita. Hehe, Chuyu, ano mga nakuha mo? Anong nangyari sa kanya? Nagka-problema ba siya? Salamat, Chuyu. Kung wala ka ngayon, malamang pinatay na ako ni Lin Haonan. Ayos lang. Matagal na kaming mortal na magkaaway. Isa lang sa aming dapat mabuhay. Hindi mo kailangang magpasalamat. Yung dati. Sorry. Lagi akong minamanmanan ni Lin Haonan. Hindi ko sinadyang pagtawanan ka. Hindi kailangan yon. Sa totoo lang, pwede kong subukang makipagrelasyon sa'yo. Ay, hindi ito ang inisip ko ah. Hindi niya ako pinansin, Dizzy. Nakakainis. Sigurado ako. Pag nag-retest siya ng bloodline, siguradong magugulat ang buong Beijing. Hindi ko pwede bitawan. Sayang at sobra lakas ng atras ko kanina. Halos lahat ng fire ants nagiging powdered na ang katawan. Hindi na maibebenta ng mataas. Bahala na, bihira ang chance dito sa E-level Secret Realm. Siguro marami pa akong kayang patayin na monsters. Pipirin pa ang gold coins. Nandito ka pa rin, hayaan mo siya, buhay niya yan. Basta wag lang gambalain ang panghuli ko ng monsters. Saktong sabay tayo.
Hindi ko na kailangang isa-isahan kayong hanapin. Ha! Lahat ng mga mutant monsters na to ay boss ng silver grade. Ni isang suntok hindi na nila kayang harangin. Sabi nila, labanan at dugong tapon daw ang nag-aakit ng monsters. Pero bakit nga walang ni anino ng monster dito? Natakot kaya sila kay Chuyu at nagtago? Matalino tong mga mutant monsters na to. Sobrang daming experience points na natatapon. Sa backpack ko, punong-puno ng spirit bones at blood spirit stones. Malaking pera rin pag nabenta, basta matapos ko lang ang system task. Lalakas ulit ako bigla. Pero ang entry exam sa higher academy, hindi pa dadaliin ng Lin family yan. Bahala na, kung sino man ang sumubo, lumabas muna ng secret realm. Chuyu, hindi mo ako binigo. Kung mapasok niya ang Demon Suppression Division someday, siguradong magiging top warrior siya. Grabe naman, puro bronze 5 stars and up ang monsters dito sa Gi Secret Realm. Halos di na ako nakalabas. Uy, buhay ka pa Chu Froggy. Baka dahil kay Liingsu ka lang nabuhay sa Gi Secret Realm. Halika, Lin Haonan, tinakasan ka na ng fiancé mo. Kaya mo pa rin tiisin yon? Isa kang walang kwentang AC na umaasa lang sa iba, tapos ganyan ka magalit. Ang pangit ng mukha ng mga Lin family ngayon. Anong nangyari? City pinatay daw ni Chuyu si Lin Haonan. Paano nangyari yon? Grade A bloodline si Lin Haonan Bakit natalo siya ni Chuyu? Di ba rank lang ang bloodline ni Chuyu? Patay si Lin Haonan. Wala nang pag-asa ang Lin family na umangat. Kung walang ban sa paggamit ng weapons, matagal nang hinahabol ng Lin family si Chuyu. Tapos na ang second round ng evaluation. Announce na ang mga resulta. Wang Yan, bronze 5 stars, 8 bronze 4 stars mutant monsters na patay. 3 bronze 5 stars mutant monsters na patay. Second round score, 25 points, tapos na. Talagang tapos na. Fang Xilu, bronze 8 stars. Second round score, 36 points. Ling Xu, silver 2 stars, 8 silver 1 star mutant monsters pinatay. Score, 57 points. Chu Yu, silver 5 stars, 2,354 silver 3 star mutant monsters pinatay. 11 silver 9 star mutant monsters pinatay. Ayon sa pagpili, perfect score si Chu Yu sa second round. Perfect score. Unang beses sa Jin City na may perfect score. Ang dami niyang napatay na monsters. Kahit pa pumila lahat ng yan para patahin ko, hindi ko magagawa yon. Nagpila-pila ba sila para mamatay? May objection ako sa score ni Chuyu. Pinagsususpetsahan kong kumain siya ng forbidden fruit para tumaas pansamantala ang lakas. Forbidden fruit yan. Sa secret realm na ito, wala naman siyang level up, patunay lang nadayaan. Cheating yan. Cancel ang score niya. Exile sa Dark Forest. Kanina naka-livestream, maraming mata ang nakatingin. Kailan pa nagka-chance si Chuyu kumain ng forbidden fruit? Di ganun kadali mag-level up. Medyo nakakahiya na ang Lin family. Dapat palitan ng principal ang equipment. Test ulit ang bloodline ni Chuyu. Basta't hindi a-level ang bloodline niya, lahat may sense na. Chuyu, test mo ulit ang bloodline mo. Tama, parang imposible na i-level lang ang bloodline ni Chuyu. Baka de-level pataas pa yan. Lahat ng top universities magkakandara pa sa kanya. Sandali, Principal Han. Parang hindi dapat yan Master Lin, sinasabi mong kumain ng forbidden fruit si Chuyu. Magtatanong lang ako, anong forbidden fruit ang nagbibigay ng divine power ng bloodline? Alam mo dapat Principal Han ang rules ng grand exam. Once lang pwedeng mag-bloodline test, hindi pwedeng basta-basta palitan. Sayang talaga, kung di makapag-retest si Chuyu, hindi siya papasa sa grand exam. Pag naiwan siya sa Jin City, siguradong patay siya. Master Lin, grabe ang tapang niya Maski ang Demon Suppression Division tahimik lang, basta hindi sila lalabag sa matitinding batas, hindi sila makikialam. Chu Froggy. Kahit tulungan ka ni Principal Han, wala rin. Pag nagsalita si Master Lin, di ka pa rin makakapag-retest ng bloodline mo. Tatay, tulungan mo si Chuyu. Di pwede si Rain ang rules. Bilang pinuno ng Demon Suppression sa Jin City, dapat akong magpakita ng magandang halimbawa. Hindi pwedeng matapos na lang ng ganito. Siguradong may paraan pa. Principal Han, kung yan ang rules, announce mo na ang final results. Pag wala kang backup sa top schools. Isa kang walang laban sa akin. Wait, Principal Han. Chuyu, may naisip ka ba? Bilis, sabihin mo. Kakampi mo ako. Ang batang to talaga. Bakit siya nagkakalat dito? Esan. Di sinasadyang nagpakita ng intensyong pumatay. Nakakatakot talaga si Mu Yunlong. Chuyu, may gusto ka pa bang sabihin? Sa guidelines ng enrollment ngayon, may special rule ang Yanjing Academy na nireport. Basta't 50 pababa ang overall rating mo. Base sa lakas ng laban mo, pwede kang makakuha ng karagdagang puntos. Kapag nabuo ang required points, pasado ka na. Grabe, di ko napansin yan.
Nang nakuha ko ang system task, sinimulan ko nang maghanap ng paraan para makapasok sa top academy. Lalo na ang info galing sa Yanjing. Buti na lang nakita ko talaga. Pero sobrang hirap ng requirement na to. Chuyu, kulang ka pa ng 0 points para pumasa. Para makumpleto mo ang points, kailangan mong talunin ang Golden 1-star mutated beast. Mahirap ito. Ang Golden Beasts ay hindi lang malakas, pati talino mataas din. Noon sa Dark Forest, nakapatay rin ako ng Golden Beast dahil sa swerte. Nadali ko siya nung malapit na siyang mamatay. Hahaha, kahit silver 5-star rank bloodline ka, hindi mo kayang tapusin ang Golden Beast. Chuyu, mas mabuti pang sumuko ka na. Huwag na nating aksayahin ang oras. Ikaw nga, Chuyu, harapin mo na ang katotohanan. Isa kang inutil na bloodline. Sige, pumayag na ako. Nabaliw na ba siya? Silver 5-star challenge ang Golden Beast. Kahit magtagumpay man o hindi, ang tapang niya, saludo ako. Pumasok na si Chuyu sa secret space. Basta mapatay niya ang Golden 1-star mutated beast, may dagdag 0 points siya. Simula na ang buhay o kamatayan na pustahan. Kahit na napakalakas ko sa silver rank, hindi pa rin pwedeng mag-relax sa Golden 1-star mutated beast. Ayan na. Mutated sword flame pala to. May kakayahan pa siya sa apoy. Mas nakakatakot pa kaysa inaasahan ko. Pero gusto ko ng malalakas na kalaban. Activated na ang Bloodthirst 100 Slash. Greb, mutated saber-tooth tiger. Isa siya sa pinakamabangis na golden monsters. Delikado si Chuyu dito. Haha Chuyu. Patay ka na dito, Chuyu. Chuyu, sana walang mangyaring masama sa'yo. Ang bilis nitong hayop. Walang duda, golden beast talaga. Ang lakas talaga, grabe. Buti na lang may red gold armor ako. Kung wala yun, baka patay na ako o malaos na. Matalas ang amber blade ko. Pero kung walang tamang teknik, limitado lang ang puwersa niyan. Dapat gamitin ko na ang pangmalakas ang skill ko. Ha! Purple I have a heaven breaking fist. Saan ka pupunta? Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Sa A-rank bloodline ko ngayon, mahirap nang paulit-ulit gamitin ang lakas na to. Medyo struggle din pala. Ha! Na-dominate ni Chuyu ang saber-tooth tiger. Sabi ko na nga ba, kaya ni Chuyu. Silver 5-star. Kaya niyang sumabay sa Golden Beast. Kung si Haonan may kalahati man lang ang talento niya, hindi sana siya namatay ng ganoon. Pero, Chuyu, hindi lang ganon kalakas ang mutated saber-tooth tiger. Patay, ito na ang Heart of Flame. Ganito pala ang tunay na lakas ng Golden Beast. Ang lala, napigilan na ng tuluyan ang Purple Adhesive Fist. Walang laban sa Fire Pillar. Hindi ko magamit ang skills ko. Paano na to? Ah, may naisip ako. Ito ang ace rank na skill na binuksan ko sa shop dati. Sibat ng espiritu. 0 million gold coins. Ang mahal naman ito. Pero, wala nang ibang choice euros, laban na lang. Ang lakas pala ng ace rank weapon. Buti na lang di ko agad ginastos ang pera ko. Buti na lang, muntik na akong matamaan. Go! Sa wakas, huminto na. Pero, malakas umatake ang 8th rank weapon pero ang lakas din ng kain sa isip. Kailangan ko ng bilisan. Bakit nawala ang signal? Nag-cheat ba si Chuyu? Sinira ang live tracker. Tapos palihim na kumain ng forbidden fruit. Tama, ganun nga. Nagdaya si Chuyu. Anyway, tapos ka na Chuyu. Hoy, ang live ay sinira ng beast, hindi si Chuyu. Si Chuyu, hindi siya katulad ng babayaran niyo na si Lin Haonan. Nag-off ng live para gumawa ng milagro. Uy, ikaw na batang matigas ulo. Anong sabi mo? Ethan, sana maingat ka sa salita, Lord Lin. Ako si Chief Mew, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Kita ko na caught ang live, at si Chuyu, hindi natapos ang task. Suggestion ko kay Dianhan, tapusin na ang exam. Chief Mew, bago mag-caught ang live, gumamit si Chuyu ng skill sa Saber-tooth Tiger. Pero di rin namin nakita ng buo, biglang nawala sa screen. Para na rin sa kaligtasan ni Chuyu. Mas okay na tapusin na ang exam. Pero kung ganun, walang saysay ang resulta ni Chuyu. Teka, tingnan mo, lumabas na si Chuyu.
Kaway, yan ang mutated saber-tooth tiger. Si Lin Hai, siya, pinatay talaga ni Chuyu. Grabe naman to. Sobrang laki nung katawan. Nakakakilabot tignan pa lang. Congrats Chuyu, nagawa mo talaga. Alam ko namang kaya mo, Chuyu. Salamat, Mulin. Kanina, nung pin-pressure ako ni Lin family, ikaw ang tumayo sa tabi ko. Hindi ko kakalimutan yan. Walang anuman, alam ko namang kaya mo. Talaga bang ayaw na ako ni Chuyu? Tagumpay. Napatay ni Chuyu ang Golden One-Star Mutated Saber-Tooth Tiger. Sakto sa rule ng Special Extra Points. Inaanunsyo ko, pumasa si Chuyu sa final evaluation. May admission ka na sa Yanjing Academy. Congrats, player. Natapos na ang storyline mission. Nakakuha ka ng upgrade package. Unlock mo na ang tatlo is class Berserk God King Bloodline. Pwedeng bilhin sa shop. Ang ganda ng Berserk God King Bloodline. Tutol ako dyan. Biglang nakot ang Liv kanina. Malaki ang hinala ko na kumain ng forbidden fruit si Chuyu sa secret area. Kaya napatay niya ang Golden Beast. Tanong ko lang, sinong nakarinig na? Ng Silver 5-Star Awakened, na kayang lumaban ng harapan at pumatay ng Golden Mutated Saber-Tooth Tiger. Impossible yon. Tama, siguradong kumain ng forbidden fruit si Chuyu. Kahit hindi tumaas ang level niya, siguradong nag-forbidden fruit siya. Di dapat tanggapin ang ganitong tao sa academy. Yung anak mong si Lin Haonan, ilang araw siya kumain ng herbs. Mahigit 1 buwan bago tumaas ng level. Pero gusto mong si Chuyu, 1 day lang. Anong kapal ng mukha mo? Pero, silver rank tapos napatay ang Golden Beast. Grib, sobrang out of this world. Nga, ngayon wala nang live. Walang ebidensya. Kawawa si Chuyu, hindi makapagpaliwanag. Sinisiraan ka nila, Chuyu. Huwag kang mag-alala. Storyline mission complete na. Lahat ng beti mo, nakuha na. Plano kong itago ang tunay na lakas ko. Kaso, hindi na kaya. Level up ka na. Ngayon, silver 6-star ka. Oh. Nag-level up ka na ulit. Silver 7-star ka na. Level up after battle. Di ko pa narinig yan ah. Bakit tuloy-tuloy ang level up mo? Na-level up ka na. Ngayon ay silver 8 stars ka na. Tumaas na ang instinct mo sa laban. Mas alerto ka na sa panganib. Tama ba ang nakikita ko? 3 sunod na level up. Grabe naman to. Unang beses ko makakita ng ganito kawit. Nakakatakot na talaga. Wala nang manglalait kay Chuyu. Chuyu. Bakit siya silver 8 stars? Imposible to. Paano nangyari? Ginamit ko lahat ng rare na elixir na inipon ko ng 100 taon. Sobrang hirap makuha ang silver 8 stars. Siya, paano kaya nag-level up si Chuyu pagkatapos ng laban sa isang araw lang? Miracle na ngang nag-level up siya. Lalo na yung 3 beses na sunod-sunod. Anong klaseng katawan meron ang batang yan? Master Lin, sabi mo kinain ni Chuyu ang forbidden fruit. At pilit na ginising ang bloodline power niya. Di na daw siya makaka-level up. Ngayon, anong masasabi mo? Hindi. Walang ganyang klaseng halimaw. Master Lin, hindi mo lang matanggap ang pagkatalo. Nakakahiya talaga para sa Jin City Clan. Kayo. Ito ang teleportation array ng Punishing Demons Division League. Bakit bigla itong nag-activate? May nangyaring malaki. May gumamit ng VC teleport papunta dito sa kabisera. Ako si Muyunlong ng Jin City Punishing Demons Division. Pagpupugay sa mga ginagalang na elders. Sino ba talaga ang mga ito? Pati si Director Mew, sobrang galang. Pasensya, ano po bang nangyari? Bakit mismong mga elders napunta rito? Sila po ang mga head ng top academies. Napakataas ng status nila. Nagtipon-tipon sila dito, ibig bang sabihin? Ikaw ba yung bata na pinuntahan agad namin? Anak, ako si Zujin Biao, supervisor ng Chenyi Medical Academy. Kaya kami narito dahil may nagbalita na may examine na tumalo sa Golden Level Mutant Saber-Tooth Tiger. Yun pala ang nangyari. Ang nangyaring yun sa Secret Realm hanggang top academy elders na alarmsado. Pagpupugay po sa mga elders. Pero yung Saber-Tooth Tiger, Golden 1-star lang yun ah. Bakit parang sobra ang interest ninyo? Haha. Ang Mutant Saber-Tooth Tiger ay may Tiger Flame Breath. Sa aktwal na laban, lagpas pa sa ordinaryong Golden Beast. Maraming Golden Level Awakeners ang hirap talunin yun. Ah, ganun pala. At kaya mo yun? Galing mo ha, napakabihira ng talent mo. Aminadong, meron kang S-class o mas mataas na bloodline. Anak, pag sumama ka sa Tayani Akademiko, pwede kang gumamit ng shower pool at soul tower anumang oras. Pwedeng pumili ng 5 weapons na gusto mo. Umakyat ka na naman, matanda. Huwag kang agawan, kahit anong offer, kayang ibigay ng academy namin yan. Mga elders, pasensya na, gusto ko lang sabihin. Ang slot na nakuha ko ay para sa Yanjing Academy. Ano namang top academy yun? May special quota dun yearly. Available lang para sa mga geniuses. Pati big bosses na alarma, hindi pwede pag pumasok siya sa top academy. Siguradong magiging mahirap para sa Lin Clan. Excuse me, sino ang in charge? Pakidala ng record ng bata dito. Elders, ako si Han Ming, principal ng Jin City Academy. Ito ang file ni Chuyu.
A class bloodline. Impossible. Ito yung last retest sa bloodline ni Chuyu. Nagkaroon ata ng error. Kung ganun, mag-test ulit tayo. Na-detect. Unknown bloodline. No info available. Yung binigyan sa akin ng system, rare pala talaga. Pati device ni Principal hindi kaya detect. Kung purple aherifist ang gamit ni Chuyu, malamang legendary bloodline siya. Sayang naman, dito sa kapital, wala tayong legendary bloodline detector. Mga elders, hindi maganda ugali ng batang to. Noon pa pinaghinalaan ko siyang kumain ng forbidden fruit. Kaya saglit lang yung bloodline power niya. Baka side effect ng forbidden fruit yan. Kaya nahirapan sa bloodline test. Master Lin. Kanina, napatunayan na ni Chuyu ang sarili niya. Principal Han, huwag kang magmadali. Nagbigay lang naman ako ng theory. Kung hindi, paano ipapaliwanag ang dalawang retest? Na-fail ma-detect ang bloodline niya. Gulongin ni Master Lin ang issue. Ayaw niya akong makapasok sa top academy. Nakakatawa. Plano ko talagang sa Yanjing pumunta. Sakto, may rason na akong tumanggi sa mga elders. Sabi ko testing ulit, gamitin niyo device ng Capital Academy sa akin. Yung mga boss, nagmamadali ng agawan ng estudyante. Pero di nagdala ng tester. Sino mag-aakalang ang killer ng mutant saber-tooth teacher? A class bloodline lang pala. Ang awkward naman. Mga elders, wag na mag-alala. Sayang lang special quota sa tulad ko. Wag na pong isipin. Salamat, batang magalang. Kaming mga elders, naging masyadong excited. Director Mew, may lakad pa kami. Alis na muna kami. Goodbye mga elders. Sayang talaga, isang hakbang na lang. May isa pa sanang top student ang Jin City. Salbahe talaga ang Lin Clan. Sa wakas, tapos na. Sunod, uwi na lang at aantayin ang Yanjing admission. Chuyu. Sorry, Chuyu. Hindi ko alam na ikaw pala si Chu Frog. Hindi ko intensyong lokohin ka. Ayos lang, wag mong alalahanin. Ang dami mo ring tulong kanina. Ayos lang yun. Chuyu, sigurado kang sa Yanjing Academy ka pupunta? Yanjing malayo nga naman. Hindi din maganda ang resources. Pwede ka sa mas magaling na school. Ano ba ang gagawin niyan? Aba, Chuyu, ang ganda ng future mo. Si Li Yingsoy, pati siya napahanga na. Chuyu, magpahinga ka muna sa bahay. Baka wala ka ng tulog susunod. Alam ko may cute kang kapatid na babae. Alagaan mo mabuti. Master Lin, alam mo ba ano nang sinabi ni Lin Haonan bago mamatay? Siya. Ano nang sinabi? Pinagsama-sama ng apoy na langgam. Ano pa nga ba? Humingi lang ng saklolo. Siyempre, sumigaw ng tulong. Chuyu, dapat ka talagang mamatay. Kalma lang, Master. Nandyan pa mga tao ng Punishing Demons Division. Bitawan mo ako. Kailangan kong umalis agad sa kapital. Baka madamay ako sa galit ng Lin family. Anyway, bastos ka rin, alis na tayo. Lin family, hintayin niyo lang ako. Chuyu, binwisit mo siya. Baka mas mabilis pa siya magpadala ng assassin para sa iyo. Mag-ingat ka. Ano yan? Niligtas mo ako dati sa Dark Forest. Golden level soft armor 2. Bilang sukli sa tulong mo. Palagi ko tong suot. Ingatang mabuti ha. Sinadya kong galitin si Ling Xiao para mapilitan siyang umatake agad. Kung tama ang hula ko, siguro mamayang gabi na yan. Narinig ko. Narinig ko, pumasok ka sa Senior Academy. Ayos kuya, the best ka. Ma, bunso, pasok na ako. Bumili ako ng spiritual fruit, kainin mo na. Wow, the best si kuya. Titas Hang, pahinga ka na. Huwag kalimutang isara ang pinto mamayang gabi. Pag walang dahilan, huwag munang lumabas. Ano ang nangyari? Ma, ikaw at si Bunso, makinig muna sa akin. Baka may mangyaring delikado sa susunod. Isuot niyo muna ito. Isa galing kay Molina Armor. Ang isa ay reward galing sa system nung natalo ko ang Saber-Tooth Teacher. Pareho silang golden rank gear. Ano ba talaga nangyari kay Huwag mo naman akong takutin. Ma, ayos lang ako. Sa susunod, mag-aaral ako sa malayo. Baka may mag-abala sa inyo. Mas panatag ako kung isuot niyo to. Sige, isusuot ko. Makikinig din ako kay kuya. Sa Intel network ng Lin family sa Beijing, alam na nila na lumipat kami. Mamaya, maghihintay ako ng lalapit. Tingnan ko muna ang reward sa task ngayon. Congrats, player. Nakakuha ka ng upgrade pack. Nakakuha ng 3 level up coupons. Ang title mo, Bloodthirsty 100 kills, ay naging Bloodthirsty 1000 kills. Effect ng title, kung level gap ay hanggang 5, lakas mo tataas ng 200. Kung ang level ay lagpas ng 5, lakas mo tataas ng 400. Galing talaga ng system rewards. Simple at malupit. Sa ngayon para sa akin, lakas lang ang mahalaga. System, gamitin ang isang level up coupon. Congrats, Silver Sham Star ka na. Tumataas na ang instinct ko sa laban. Tumaas din ang danger sense ko. Ayos sa skills ko ngayon sa laban. Kaya ko na siguro ang karamihan. Tingnan natin ang 8th rank bloodline na to. 20 milyong gold coins. Ang mahal. Tama lang, rank bloodline ko nga, 1 milyon na. Normal lang na 20 milyon ang 8th rank. Kailangan kong kontakin si manager yan ng Treasure Pavilion bukas. Hirap talaga mag-ipon ng pera.
Nandito na, grabe, golden rank high star pala. Ramdam ang lakas. Todo bigay talaga si Ling Xiang. Anong nangyayari? Nadiskubre na ba ako? Impossible, golden 7 star ako, si Chuyu. Silver rank lang sila, hindi nila ako madidetect. Akala nyo, paglipat nyo, hindi malalaman ng Lin family. Sobrang naive nyo. Mamamatay kayong lahat sa panaginip. Ang nangyari, wala na akong koneksyon sa daan ng cultivation. Nakakainis ka, Chuyu. Ilang minuto lang ang oras ko. Pag dumarating na ang Demon Suppression Bureau, hindi ako tatagal ng isang segundo. Sana to pa rin ang sect leader ang pangako niya. Ingatang mabuti ang misis at anak ko. Anyway, mamatay ka na, Chuyu. Active na ang Bloodthirsty 1000 Kills title. Paano nangyari yon? Ability ni Chuyu 2, Bloodline Skill. Paano naging ganito kalakas ang isang silver rank? Malakas talaga ang epekto ng Forbidden Fruit. Ramdam, parang lumalabas ang lakas ng fake Grandmaster. Chuyu! Anong level mo talaga? Napigilan mo pa ako sa full force attack. Magaling talaga ako sa pakikipaglaban sa mas mataas ang level. Plus ang buff ng Bloodthirsty 1000 Kills. Baka Grandmaster lang ang pwedeng makalaban ko ngayon. Kuya, anong nangyari? Ano ng problema? Ma, bunso, huwag matakot, okay na. Ikaw ba ang nanakit dito? Parating na ang Demon Suppression Bureau. Umalis ka na dali. Huwag muna umalis. Mga Ginoo, anak ko at asawa niya, walang dapat ipag-alala. May rules ang Demon Suppression Bureau. Ang students na pumasa sa exam, may karapatan silang mag-self-defense sa loob ng lungsod. Itong sugat niya, ikaw ba ang nanakit? Alam ng batang to ang rules ng Demon Suppression Bureau. Hinayaan niya munang umatake bago lumaban. Ang tapang at kontrol niya, nakakabilib. Isang suntok lang, patay ang golden rank na kalaban. Kontrolado niya pa ang lakas ng atake. Kaya pala interesado ang direktor sa kanya. Ambassador, hinala ko, ito ay isang maling paghihiganti. Sana sa mga susunod na araw, maprotektahan ng Demon Suppression Bureau ang pamilya ko. Hanggang malaman ang totoo, saka sila palayain. Sige, bukas magpapadala ako ng tao. Malinaw na assassination to. Obvious na gawa ng Lin family assassins. Nahihirapan talaga ang batang to. Ma, magpahinga ka na. Baka may hindi makatulog ngayong gabi. Sabi mo, isang suntok lang ni Chuyu si Hifeng. Golden 7 star yon. Sect leader. Ako mismo ang nakakita. Walang chance si Hifeng na lumaban. Hindi ba siya kumain ng forbidden fruit? Kumain siya, tapos agad umatake. Pero di kinaya suntok ni Chuyu. Patay agad sa lugar. Hindi pwedeng pumunta siya ng Yanjing. Mukhang kailangan na siyang patayin. Grandmaster na lang ang pwedeng ipadala. Magandang araw, Ginoong Chu. Nang matanggap ko ang tawag ninyo, kaagad kong inihanda ang pinakamalaking kwarto. Ginoong Chu, pwede bang ilabas muna ang Blood Spirit Stone? Si manager yan nakalmado usually. Ngayon sobrang interesado sa Blood Spirit Stone. Mukhang kikita ako ng malaki. Ginoong Chu, sa totoo lang. May kliyente ka makailan na nag-request ng Snow Spirit Stone. Lahat ng presyo pwede nating pag-usapan. Ganoon pala. Pasensya na, ibibigay ko na sa iyo ngayon. Talagang Blood Spirit Stone nga, at napakataas pa ng kalidad. Makinis at malinaw. Bihira ang ganitong klase. Ginoong Chu, bibili ko ito ng 15 milyon. Payag ka ba? Ang taas naman yan. Karaniwan, kaya nitong maibenta ng 12 milyon. Ngayon lang talaga urgent, kaya 15 milyon ay reasonable. Sige, salamat ha. Ginoong Chu, ang total na presyo ay 23,120,000 gold coins. Na-transfer ko na sa iyong card. Sige, magtrabaho ka na muna. Gagamitin ko muna ang kwarto na ito. Mas mataas pa sa inasahan ko. Kaya ko nang bilhin ang isa level na bloodline. Recharge at bili sa system. Nag-recharge ka ng 20 milyon gold coins. Nakabili ka ng 3 level na bloodline. Bloodline ng Barbarian God King. Fusing ng bloodline. Kasalukuyang progreso, 1. Makikita ang proseso sa system panel. May fusion pa pala. Talagang ang mahirap ang isa level bloodline. Nabigay na ang extra rewards. Salamat sa interes sa top collection ng system store. Narito ang espesyal na gantimpala. Congrats, nakuha mo ang spirit grade na weapon, Blazing Dragon Bow. Spirit grade. Grabe, ang gear system ay Bronze, Gold, Spirit, Legendary. 4 na antas, Bronze, Gold, Spirit, at Legendary. Ang Gold level equipment ay sobrang bihira na. Spirit grade, halos imposibleng makuha. Sa buong capital city, isa lang siguro ang ganito. Salamat, system! Para lang sa bloodline na ito, halos ubos ang lahat ng ipon ko. Bago ako mag-enroll sa academy, kailangang magtira pa ng pera para sa pamilya. Buti may taga-protekta na mula sa Department of Suppressing Demons. Habang may oras ako, punta muna ako sa Dark Forest. Manghuli ako ng mga hayop doon.
Hindi ba yan ang pinuno ng Lin family, si Lin Xiang? Siya mismo ang lumabas ng lungsod. Yung dalawa pa, mga Grandmaster din. Si Grandmaster lang kaya lumipad sa ere. Yung mga malalakas lang talaga. Chuyu, nakatakas ka lang kagabi. Hindi ko akalaing lalabas ka pa ng lungsod. Ngayon, kailangan mong mamatay dito. Grabe, tatlong top masters gustong patayin ang isang bata. Ang henyo ng Golden City. Hindi kilala si Chuyu. Parang delikado siya ngayon. Di ko in-expect na si Master Lin mismo ang kikilos. Kitang-kita talagang gusto mo na akong mamatay. Pinatay mo ng malupit ang anak ko. Walang kapatawaran ang galit ko sa iyo. Si Lin Haonan at ang pamilya mo, puro masama ang ginawa. Bakit hindi pwedeng sabihin na tinanggal ko lang ang masama? Ang isang weakling naglalakas loob ha. Ako na bahala, papatayin ko siya. Para makabawi ka, Master. Hindi niyo ako basta-basta mapapatay. Sobrang yabang ni Chuyu. Kahit sa harap ng Grandmaster, tapang mo pa rin. Walang iiwan na buhay. Bloodthirsty Thousand Strikes, activated. 5 levels ang agwat ng player at kalaban. Akyat ng 400 ang lakas ng player. Puspusan na ito labanan. Ah! Ang lakas ng pressure. Pero hindi ako basta susuko. Gamitin ang 2 upgrade ticket sa system. 2 upgrade ticket na nagamit na. Congrats! Gold 2 star ka na. Hindi na ako magpapanggap, gold level na ako ngayon. Laban tayo ng seryoso. Ano, nag-gold level siya bigla? Kayong dalawa, layas. Ako na mismo ang papatay sa iyo. Papatayin ko muna ang isang Grandmaster. Mental attack siya. Hindi ba gaya level bloodline siya? Patay na. Paano nangyari yon, Diyos ko? Pinatay ng isang palaso ang Grandmaster. Grabe dada level na skill talaga. Sobrang laki nga lang ng konsumo. Paano niya nagagawa ito? Skill kaya yun ng spirit grade bow niya? Sama-sama, patayin siya. Agawin natin ang bow. AC2, hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Kaya kong pumatay ng isang Grandmaster. Isa pa, pwede din. May kakaiba, Master Lin. Tulungan mo ako. Huwag kang titigil, tanga. Hindi natin siya kaya sabay-sabay. Patayin na siya ngayon. Mamatay ka. Divine Spear. Patay. Tawag. Bili ng Life Recovery Sword. Nakabili ka na ng healing potion. Balik 50 ang estado. Mahal, pero sulit. Chuyu, gagawin kitang pira-piraso. Ah. Grabe, si Master Lin uminom ng forbidden fruit. Sinusunog ang bloodline. Wow, parang nabaliw na siya. Nasira ang bloodline, hindi na makakapag-practice ulit. Nasayang ang kinabukasan ng Lin family dahil sa iyo. 2 top masters, pinatay mo pa. Chuyu, maski mamatay ako, hindi kita hahayaang makapunta sa yan kapital. Bloodblade Slash. Tapos na, hindi ko na makita ang level ni Lin Xiang. Mag-level up na siya bilang Grandmaster. Punta na sa Dark Forest. Kailangan tanggapin ko ng harapan. Mamamatay na ba ako? Haha, hindi ko akalaing sa edad ko. Makakaranas pa akong maging sobrang lakas. Ikaw lang ba may forbidden fruit ha? Ikaw lang ba may bloodline na pwedeng sunugin ha? Nakuha ko ito mula sa patay na Shadow Guard kagabi. Sabi ni Xiang, daya ang pagkain ng forbidden fruit. O siya, kakainin ko ito sa harap mo. Si Chuyu, nakakonekta rin sa bloodline niya. Lahat na nagsisiraan ng bait. Xiang, hindi mo talaga ako mapapatay ngayon. Haha, Chuyu siguradong tapos ka na. Kahit na level bloodline ka pa. Nasunog pati bloodline mo. Hindi ka na makaka-level up pa. Hindi na muling gagaling ang nasirang bloodline. Tingnan natin paano ka pupunta sa academy. Napaka-impulsive ko. Hindi ko akalaing grabe ang epekto ng bloodline burn. Ang sakit, parang tinutusok ng libong karayom. Player bloodline damage detected. Hindi makakakuha ng experience. Cannot level up. Warning, experience tuloy-tuloy na bumababa. Grabe naman ang consequence. Buti may fusion pa ng bloodline. Current progress, 3. Check system panel for fusion status. Buti may system ako. Kung wala, bagsak ako. Nakabili ka na ng healing potion. Balik 50 ang kondisyon. Buti na lang, halos full recovery na ako. Pero ayokong tuloy-tuloy mawala ang experience ko. May gamot pa dyan sa system para sa bloodline damage. Experience freeze agent. Makakapagpabaga ng XP na bawas. Tagal, 6 na oras. 100,000 parang whole day per. Saklolo. Mutated wolf spider.
Level, Silver 8 star. Tulong, ayokong mamatay dito. Liu Giping, konting tapang naman. Kapag umiyak ka pa, hindi na kita isasama sa Yan Capital Academy. Mga estudyante ng Yan Capital Academy, ang daming monster dito. Kahit ano pa man, protektahan niyo si Young Master at Young Miss. Taga-academy pala kayo. Sa pagbabalik ko, sisingilin ko ang Lin family. Mas lalakas pa ako simula ngayon.